Mga kwento ni Felmo. Ayon kay Papa, wala namang ganyang boses sa lugar namin noon. Nagkaroon lamang ng nakakatakot na boses noong may mag-amang dinukot ang mga rebelde mula sa patag. Sa pagkakaalam nila ay ginahasa ng mga rebelde ang babae bago pinatay. May mga saksi na nakakita dito pero hindi man lamang sila natulungan ng mga nakakita sa kanila. Nasa isang dekada nang nakaraan simula nang mangyari yung krimen. Simula noon ay may nakakarinig na sa nananagoy na tinig tuwing Martes at Biyernes ng gabi. Dagdag pa ni Papa. Napailing naman si Lolo Toting sa kanyang narinig. Tinanong niya si Papa kung may idea ba si Papa kung sino ang may gawa ng panggagahasa. Napabuntong hininga naman si Papa bago tumangunon. Ayon kay Papa, isang may katungkulan sa barangay ang may kagagawan ng panggagahasa. Minsan nang nadulas ang taong ito na magkasama sila sa inuman, may nakita tong babae na kanyang natipuhan. Niyaya pa nito si Papa na samahan siya sa kanyang binabalak na gawin. Mabuti na lamang at sinundo ni Papa si Mama ng mga panahon na yon, kung kaya't nakaiwas si Papa sa posibleng krimen na nangyari. Simula noon ay hindi na basta-basta nakipag-inuman si Papa sa mga nagyaya sa kanya na tagapatag. Napailing na lamang si Lolo Toting sa ipinagtapat ni Papa. Maging ako man ay hindi ko inakala na may ganong karanasan si Papa sa mga nakakasama niya noon sa inuman. Dahil sa inumaga na kami ng uwi kaya kumain na lamang ako ng almusal bago natulog noon. Pasalamat na lamang ako dahil Sabado na ng araw na ito, kaya't makakatulog ako kahit ilang oras. Habang si Papa naman ay pumunta na sa kaingin para ipagpatuloy ang kanyang pagtatanim ng mga gulay. Inabot ng 12:00 ng tanghali bago ako nagising. Si Ate Masing pa ang gumising sa akin. Kaagad naman akong bumangon at kaagad na kumain. Tinanong ko si Ate Masing kung nasaan si Lolo Toting. Ayon naman sa kanya ay sumama ito sa kaingin kay Papa. Kung kaya't minadali ko ng pagkain noon para mabilis akong makasunod sa kanila. Nang matapos na ako sa pagkain ay nagpaalam naman ako kay Ate Masing na susunod ako kina Papa sa kaingin. Sumang-ayon naman ito at sinabihan pa ako na dalhan ko ng tubig at ng nilaga niyang mais na Papa. Nang maayos na niya yon ay kaagad na rin akong umalis. Nakita ko pa si Mama sa bakuran na abala sa paggawa ng mga walis na siyang dadali ni Papa sa patag, kinabukasan para ibenta. Maliban sa pagtatanim ay alam kong aani din sila Papa ng iilan sa nauna naming itinanim na mga gulay sa kaingin noon. Mabilis akong naglalakad papunta sa lugar. Sa daan, muli kong nakita ang matanda na nakasabay ko sa jeep kahapon nung pumasok ako sa eskwela. Nanatili ito sa burol at abalang-abala sa panonood sa ibabang bahagi nito kung nasaan ang sapa noon. Sa kabilang bahagi ng burol na yon ay mga kasagingan na tanim namin. Yung kasagingan yung nagsisilbing bakod ng aming mga pananim na gulay. At kapag nasa taniman naman ng mga gulay, ay hindi mo makikita kung sino ang tao na naroroon sa kabilang bahagi ng kasagingan na kinaroroonan ng matandang ito. Tumikim ako at nagsalita ng, "Manang, ano yung ginagawa niyo dyan? Sino yung pinapanood niyo?" Nagulat naman ito nang marinig niya ang boses ko. Tinitigan ako ng matanda at dito ko naramdaman ang pag-init ng aking kwintas na bigay ni Lolo Toting. Ngumisi ang matanda sa akin na animoy binabasa ako nito. Pero nang ngumisi ako sa kanya pabalik, nag-iba ang timpla ng itsura ng matanda na yon. Hindi niya nagustuhan ang uri ng pagtitig ko sa kanya. Ilang sandali pa ay nakita ko ang dalawa kong kapatid na sina Trudis at Rocket na umahon mula sa sapa. Takot pa ang mga ito na makita nilang matanda. Pero nang makita nila akong nakikipagtitigan dito ay
Dali-dali na silang nagsitakbuhan papunta sa akin. Hindi naman na sila naggawang pangharangan ng matandang babae. Hindi ko akalain na may isa palang matapang na bata na nakatira dito. Wika sa akin ng matandang babae. Ilang sandali pa ay narinig ko na ang boses ni Lolo Toting na tumikhim habang papalapit sa amin noon. Mabilis namang tumalikod ang matanda. Tumalikod ito at naglakad palayo. Saglit lang naman akong lumingon kay Lolo Toting. Pero nang balingan ko na ng tingin ng matanda ay hindi ko na ito nakita pa. At nang sinubukan kong tingnan sa sapa, dun ko na ito nakita sa kabilang bahagi. Hindi ko alam kung paano niya tinawid ng ganun kabilis ang sapa na yon. "Ayos lang ba kayo dyan, Tulindoy?" Tanong sa akin ni Lolo. Nasa kabilang bahagi ito ng kasagingan. "Ayos lang kami, Lo. Papunta na rin kami dyan." Dinala ko sina Trudy sa trukit sa taniman namin ng gulay. Pinagalitan sila ni Papa dahil ang akala ni Papa ay umuwi ng mga ito. Yun pala, nagtampisaw pa ang mga ito sa sapa noon, kung saan muntik pa sila mapahamak. Mabuti na lamang at dumating ako kaagad. Kung hindi ay malamang sa malamang, baka kung ano na ang gagawin sa kanila ng matandang yon. Naniniwala naman ako na hindi pa naman ganun katagal ang pagmamasid sa kanila ng matanda. Ganun pa man, ay malaki ang nagawa ng mabilis kong pagdating sa lugar. Kung kaya't hindi na nagawa ng matanda kung ano man ang binabalak niyang gawin noon. Pag-uwi namin sa bahay, binawalan na ni Papa pa na pumunta ang dalawa sa kaingin. Sinabihan na lamang niya sina Roquette at Trudis na tulungan na lamang nila si Mama at Ate Masing sa bahay. Tumangulang naman ang dalawa kong kapatid. Habang ako naman ay kinausap ni Lolo Toting kung handa na ba akong mag-aral na mga kailangan kong aralin bilang isang babaylan noon. "Hindi pa ako ganun kahandalo pero gusto ko matuto." Sinabihan niya ako na hindi ko pwedeng pilitin ang sarili ko kung hindi yung dinidikta ng puso ko. Kaya sinabihan niya akong laliman ko pa ang pag-iisip ko kung handa na nga ba ako noon. Tumango naman ako sa kanya. Kinagabihan, sinabihan ako ni Lolo Toting na isasama niya ako sa pagmamatsyag sa paligid kahit sandali lang. Pumayag naman ako dahil gusto ko rin namang gawin yon. Kung kaya't pagkatapos naming maghapunan, ay kaagad na kaming luwabas ng bahay. Naglakad sa daan papunta sa patag. Nang may marinig kaming mga nag-uusap sa kabilang bahagi ng daan, kung saan may sapa sa ibabang bahagi na ng burol. Dahan-dahan kaming lumapit doon ni Lolo Toting. Ingat na ingat kami sa paglalakad para hindi kami makagawa ng ingay na makakakuha ng kanilang atensyon. Sa patuloy nilang pag-uusap, narinig namin ang boses ng isang babae na nanghihina at animoy pagod na. Sa patuloy naming pagmamasid sa paligid ay naalala namin na dito namin banda narinig ang boses ng nananagoy noong nakaraang gabi. Ilang sandali pa ay narinig namin ang halakhakan ng mga kalalakihan. Normal na tawa mga ito pero ang kanilang pag-iisip ay alam naming lango ang alak. At ang sinasabi nilang damo. Alam niyo na kung ano yung damo na yon. Samantalang ang babae naman ay nagmamakaawa na huwag siyang saktan. Bigla naman akong nakaramdam ng malamig na pag-ihip ng hangin. Kung kaya't napalingon ako kay Lolo Toting. Sinenyasan niya akong manahimik at sundin ko ang kanyang gagawin. Bumulong ako sa kanya at nagtanong kung ano ang gagawin niya. Ayon sa kanya, magsasagawa umano kami ng orasyon para tawagin ang nilalang na gumagawa ng nananagoy na tinig noon. Halos hindi ako makapagpatuloy sa pag-uorasyon. Naririnig ko ang pag-iyak ng babae na sinimulan ng gawan ng hindi maganda ng mga kalalakihan. Nang walang ano-ano, may huminga ng malalim na tila ba nang gagaling sa lupa. Sa unang paghinga ay animoy hindi ito ramdam ng mga kalalakihan. Pero nang nakailang ulit na ang paghinga na animoy galing sa ilalim ng lupa, doon na nila ito napansin.
Saglit silang natahimik at ilang sandali pa ay nagtanong na sila kung ano ang nangyari at saan nanggagaling ang mga paghinga. Hindi pa man ito nasagot ng kanyang kasamahan ay nakarinig na sila ng mga paghikbi noon. Sinigawan nila ang babae at sinabihan na manahimik, pero maging yung babae ay nagtataka sa kanila dahil huminto na siya sa pag-iyak. Maya-maya pa ay muli na naman silang nakarinig ng paghikbi at ilang segundo pa ay ang pananaghoy na pag-iyak na ang kanilang naririnig noon. Pagkatapos ay ang malakas na pag-ihip ng malamig na hangin. Kasabay nito ang malakas na hagulgol ng babaeng umiiyak. Natatakot na panaghoy na pag-iyak ang kanilang narinig noon. Natakot ang mga kalalakihan sa nangyari, kung kaya't nagsitakbuhan sila. Naiwan ang babae na nagkukubli sa isang malaking puno ng kahoy. Kaagad namin siyang nilapitan ni Lolo Toting. Kasunod noon ay ang pagubad ko ng jacket na suot at ipinasuot ko yun sa halos hubad ng dalaga. Punit-punit ang kanyang damit. Pasalamat na lamang kami at hindi siya tuluyang naghahasa ng mga kalalakihan na yon. Binalak namin na dalhin siya sa barangay hall. Pero nagmakaawa ang babae na wag na namin siyang dalhin sa barangay hall na yon dahil mas lalo siyang mapapahamak. Dahil sa kanyang sinabi, dinala na lamang namin siya ni Lolo Toting sa bahay. Pagdating namin sa bahay, ay ganoon na lamang ang pag-aalala nila mama nang makita nilang dalaga. Nagulat si Papa dahil kilala niya umano ang dalaga na yon. Ayon kay Papa, apo ito ng matanda sa kabilang bundok na kilala sa tawag na Aling Bida. Nagpakilala ang dalaga sa amin sa pangalang Kirara at inamin niya na apo nga siya ni Aling Bida. Hindi ko kilala kung sino si Aling Bida kung kaya tinanong ko si Lolo kung sino si Aling Bida noon. Ayon sa kanya, si Aling Bida ay ang matanda na nakita ko kanina sa may kaingin. Natigilan ako sa sinabi na yun ni Lolo Toting. Halos hindi ako makapaniwala na ang tinulungan naming dalaga, apo ng aswang na muntik ng mambiktima sa dalawa kong kapatid. Ganun pa man ay tinapik ako ni Lolo Toting at nagpahiwatig na kumalma lamang at manahimik muna. Kinalma ko ang sarili ko. Nang gabing yun ay nakarinig kami ng mga paghuni ng hayop. Tila ba pabalik-balik ang paghuni na yon. Samantalang panaka-naka naman kaming nakakarinig ng sigaw ng mga kalalakihan na tila ba takot na takot. Nakakarinig din kami ng mga sigaw na malapit lamang sa tinitirahan namin. At ang boses na naririnig namin ay kapareho ng boses ng kalalakihan na naririnig namin kanina sa kabilang bahagi ng burol, kung saan malapit sa sapa. Sinabihan ako ni Lolo Toting na huwag ko nang pansinin ang mga ingay na naririnig ko sa labas noon. Sinabihan ako nitong matulog na dahil ang babae na tinulungan namin ay maayos nang natutulog sa silid namin ni Lolo Toting noon. Kami noon ay pinili ng sa sala na lamang matulog. Hindi ko na alam kung ano ako oras nakatulog ng gabing ito. Pero nagising na lamang ako sa tawag ng boses na pamilyar sa akin. Nagising ako at nakita kong 4:00 pa lamang ng madaling araw. Kagad namang nagising si Lolo Toting nang maramdaman niyang bumangon ako. Maya-maya pa ay lumabas na rin si Papa sa silid nila ni Mama at nagtanong kung sino ang tumatawag sa labas. Kagad akong tumayo at sumilip sa bintana. Nakita ko sa labas ang matanda na si Aling Bida. Sa kauna-unahang pagkakataon ay bumati ito sa akin ng magandang umaga sa maamo nitong muka. Dahil doon ay binuksan ni Lolo Toting ang pintuan. Doon pa lamang kami bumaba para kausapin ang matandang babae. Doon namin nakita yung pagiging mabait ng matanda. Tila ba malayo sa mga una kong pagkakakilala dito. Yumuko din ito sa kauna-unahang pagkakataon, patunay ng pagpapakumbaba nito. Nakita ko kung paano niyo niligtas ang apo ko kagabi. Gusto kong magpasalamat sa inyo. Kung wala kayo ay baka napahamak na ang apo ko. Nararapat lang natulungan namin ang bata.
Nangangailangan siya ng tulong at isa pa, inosente siya. Ramdam ko na hindi mo pa siya nayanggaw para maging aswang, hindi ba? Tanong ni Lolo Toting noon. Tumango naman ang matanda, patunay na tama ang sinabi ni Lolo na hindi pa nayanggaw para maging aswang ang dalaga. Maya-maya ay lumabas na rin si Mama kasama ang dalaga. Suot pa rin ito ang damit at ang jacket ko. Muling nagpasalamat sa amin ang matanda. Maging ang dalaga ay panay ang pasasalamat nito sa pagligtas namin sa buhay niya at sa pagpapahiram ko sa kanya ng damit noon. Nakipagkamay naman ako sa dalaga at sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng paghanga sa kanya. Ganun pa man ay hindi ako nagpahalata sa kanya noon. Muling nagpasalamat ang matanda bago sila nagpaalam na aalis na, bago pa man lumiwanag ang paligid. Inalok pa sila ni Mama na magkape muna pero tinanggihan na ito ng maglola. At dahil malapit na rin namang lumiwanag kung kaya't gumayak na rin si Papa para dalhin na sa bahay ng kanyang mga paninda noon. Nagpresenta ako na sasama sa kanya ng araw na yon. Marami-rami rin ang mga kalakal na dadalhin niya sa bayan. Umayag si Papa na sasama ako sa bayan noon. Kung kaya't mabilis na rin akong kumain ng almusal at nagpalit na ng damit panglakad noon. Sakto naman ang pagdating namin sa sakayang jeep dahil sa malapit na tumapuno at paalis na papuntang bayan. Kung kaya't mabilis na kinarga namin ang mga paninda namin sa jeep na yon. Pagkatapos may ayos ang pagkarga, sumakay na kami ni Papa. Pag-upo pa lamang namin sa loob ng jeep, doon na namin narinig ang usap-usapan ng mga tao. Ayon sa narinig namin ay nawawala ang isang kagawad at ang anak ng kapitan. May kasama umano ang mga ito na 2 pang lalaki na kaibigan ng anak ni kapitan. Ang hinala umano nila, dinukot ng mga kalalakihan ng mga rebelde at dinala sa bundok. Di ba Manong, nasa bundok din ang bahay nyo? Wala ba kayong narinig ng mga kakaibang ingay sa paligid ninyo kagabi? Tanong ng isang lalaki kay Papa. May narinig kaming boses na nananagoy eh. Kaso boses babae naman yung narinig namin na yon. Kaya hindi kami lumabas. Isa pa, matagal na naming naririnig ang boses na yon. Nakakakilabot pero wala naman kaming nakikita na kung ano. Kaya hindi na lamang namin pinapansin kapag naririnig namin ito. Sagot ni Papa. Hindi na sinabi ni Papa ang iba pa naming narinig at ang ginawa ng mga kalalakihan nung gabi. Nakarating kami sa bahay ng maayos. At dahil sa may dati ng mga suki si Papa sa lugar, kung kaya't mabilis lamang na naubos ang aming paninda. Binili ito ng bulto ng kanyang mga suki at sila na ang nagtitinda ng tingi-tingi sa palengke. Masaya naman ako na naubos kagad ang aming paninda. Makakauwi kami ng maaga. Bumili si Papa ng isda, tuyo, asukal, kape, asin, gas na ginagamit namin sa lampara at sulo, at iba pang gamit na kailangan namin sa bahay. Binigyan niya rin ako ng baon ko sa eskwela. Nang matapos na si Papa sa pamimili ay kaagad na kaming pumunta sa sakay ng jeep. Maayos naman kami nakasakay at nakapagbiyahe pa uwi sa lugar namin noon. Nang makarating na kami sa baba ng jeep, nagtataka kami dahil sa maraming tao sa lugar. Tila ba may nangyari doon habang wala kami? Habang bumababa kami sa jeep at kinukuha ang aming mga pinamili, narinig namin nagsalita si Kapitan. Nag-anunsyo ito na kung maaari ay pakinggan muna namin ang kanyang sasabihin. Kami naman na nasa lugar ay nakinig din. Maya-maya ay nagtanong si Kapitan kung sino sa amin ang nakatira sa 2 at 3 bundok. Nagtaas ng kamay ang 3 kalalakihan na noon ko lamang nakita. Nang makita ni Kapitan ang mga nagsitaasan ng kanilang mga kamay, ay doon pa lamang kami pinaalis. Pero ang 3 kalalakihan ay hindi pinayagan ni Kapitan na makaalis sa lugar. Sa kung anong kadahilanan ay hindi namin alam. Sinabihan ako ni Papa na bilisan ang paglalakad para mabilis kami makarating sa bahay. Binilisan ko naman yung paglalakad noon. Pero ang isip ko ay naiwan sa 3 lalaki na nasa patag. Alam kong hindi sila normal na tao. Ramdam ko kung paano uminit ang kwintas ko na binigay sa akin ni Lolo Toting
nung tiningnan ako ng tatlong lalaking yon. Alam ko na nagkukunwari lamang ang tatlong lalaki. Sinabihan ako ni Papa na bilisan ko ng paglalakad na kaagad ko namang ginawa noon. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero pakiramdam ko ay may hindi magandang mangyayari sa sentro mamayang gabi. Tinanong ko si Papa kung kilala niya ba ang tatlong lalaki na pinipigilan na umalis kanina ni Kapitan. Pamilya yun ng matandang si Aling Bida. Kung hindi ako nagkakamali mga pamangkin niya yung tatlong kalalakihan na yon. Sagot sa akin ni Papa. Kung ganun, buong ang kanyang mga aswang pa. Takot na tanong ko kay Papa noon. Muli akong napaisip sa sagot ni Papa sa akin. Sinabi niyang hindi sa pagiging aswang ng nilalang nasusukat ang kanyang pagkatao. Dahil kung tutuusin, mas may paninindigan at prinsipyo ang mga aswang kaysa mga tao na hindi na gumagawa ng matino. Dito ko nalaman na hindi aswang ang pumatay kay Lolo Okil. Ayon pa kay Papa, hinihimok ng mga tao na tumakbo noon si Lolo Okil sa pagkakapitan at ang kanyang katunggali ay ang ama ng kapitan na namumuno sa kasalukuyan. Sa sinabing yun ni Papa ay napagtanto ko na hindi mga aswang ang may kagagawan sa pagkamatay ni Lolo. Pero pa, bakit parang galit si Aling Bida sa atin? Ay naku Tulindoy, kung galit sila sa atin tingin mo, makakamuhay ba tayo ng maayos mula noon hanggang ngayon? Oo nga no. Magtatanong pa sana ako kay Papa pero bigla ko na lamang natanaw ang matandang si Bida sa unahan. Pero ngayon ay maamo na ang mukha nito. Hindi na kagaya ng dati na animoy susugurin ako nito at parang gigilitan ng leeg noon gamit ang kanyang matalas na kuko. Sa kauna-unahang pagkakataon at sa tanang buhay ko, doon pa lamang ako lumapit sa matanda at nagmano. Kaawaan ka ng may lalang apo. Tinawag nito si Papa at sa unang pagkakataon ay tinawag niya si Papa Kulandoy sa kanyang pangalan. Napangiti ako dahil kilala pala ng matanda si Papa. Kilala mo din pala si Papa Lola? Sino bang hindi nakakakilala sa batang nasubaybayan ko yung paglaki? Nakangiting tanong sa akin ng matanda noon. Dahil sa sinabi nito ay muli na naman akong napamaang. Hindi ko inakala na nasubaybayan pala ng matandang paglaki ni Papa. Ilang sandali pa ay nagtanong ang matanda kay Papa kung may nakita ba siyang tatlong lalaki sa sakay ng jeep noon. Kagad sinabi ni Papa kay Lola Bida na naroroon ang tatlo sa barangay, na hindi sila pinayagang makaalis doon ng kapitan nang malaman nito na taga-ikatlong bundok sila nakatira. Napailing na lamang ang matanda at sinabihan si Papa na magpatuloy na kami sa pag-uwi. Nagpasalamat pa ito bago siya naglakad papunta sa sentro ng barangay. Habang kami naman ni Papa ay nagpatuloy na rin sa paglalakad pauwi sa bahay. Nang makarating kami sa bahay ay kaagad kaming sinalubong ng dalawa kong kapatid. Si Ate Masing at Rudis. Samantalang si Roquet naman ay abala sa kung anong bagay na pinaglalaroan niya sa lupa noon. Si Lolo Toting ay nakaupo habang hinihimas-himas ang noon ay nakahiga naming kalabaw na nakatali sa puno ng bayabas na nasa bakuran lamang. Kagad namang kinuha ng mga kapatid ko ang mga pinamili namin. Dumiretso ako kay Lolo Toting noon. Pagkatapos ay nagpaalam ako na papasok na muna sa bahay para tumulong kay Mama. Nagpatuloy sila sa pag-uusap ni Papa habang ako naman ay pumasok na sa bahay. Nadatnan ko naman si Mama, Ate Masing at Trudis sa kusina na abala na sa paglilinis ng isda na nabili namin sa palengke. Kinuha ko naman ang supot na inilabas ang tinapay na nabili namin ni Papa. Patapos na kami sa pagkain nang dumating si Lola Bida at yung tatlong kalalakihan na nakita namin kanina sa sentro. Kinausap nila si Papa at Lolo. Nagsabi sila na huwag lumabas mamayang gabi kahit na ano pa man ang marinig naming kaguluhan. Tinanong naman sila ni Lolo Toting kung ano ang nangyari kung kaya't
sinabi nila noon kung ano ang pakay nila sa sentro kanina. Hinanap namin yung dalawa pang lalaki na nakatakas kagabi. Si Kapitan pinagtatakpan ng kababuhay ng kanyang anak. Nangyari na ito noon at muntik nang mangyari muli kagabi. Salamat pala sa pagligtas niyo sa anak ko, Manong Toting Wika ng lalaki kay Lolo noon. Muli akong namangha dahil sa maging si Lolo Toting pala ay kilala din ng mga taong ito. Sinabi nila na wawakasan na nila ang kasamaan ng kapitan at ang abusado nitong pamilya mamayang gabi umano. Kaya maging alerto kami at huwag nang lumabas pa ng bahay namin para hindi kami mapagbintangan. Tumango naman si Papa at Manong Toting sa tinuran ng mga ito. Ilang sandali pa ay suminghot-singot ang isang lalaki sa hangin. Halina kayo, umalis na tayo. Nasa ilang daang metro na lamang ang layo mula dito. May paparating na tao. Mabilis na umalis sila Lola Bida kasama ng 3 lalaki. Napakabilis na mga ito na animoy isang kisap mata lamang ang namigitan ay nawala ng mga ito. Nasa 10 minuto pang lumipas. Ang mga kapatid ko ay nasa taas. Habang kami naman nila Papa at Lolo Toting ay nasa labas ng bahay, nag-aasikaso ng mga walis tingting. Habang si Mama naman ay patuloy na gumagawa ng banig na siyang naging libangan na niya. May mga tao na tumawag sa labas ng bakod ng aming bakuran. Ang isa dito ay umaamoy-amoy pa sa hangin kung kaya't alam namin na hindi ito normal. Na may nakatago itong katauhan na kulang na lang ay ipangalandakan niya na ng mga pagkakataon na yon. Mabuti na lamang at naging maagap si Lolo Toting. Pagkatapos niya makipag-usap kay Lola Bida, ay umusal ng orasyon pang tanggal sa naiwang amoy na mag-anak sa bahay. Si Kapitan ay may otoridad ang boses na nagtanong kay Papa kung may dumaan bang babae sa amin kasama ang 3 kalalakihan noon. Si Papa naman ay hinarap sila at sinabing, meron nga. Kasunod nito ay ang pagtuturo sa kanila kung saan dumaan ang mag-anak. Kaagad namang sinundan niyo ng Kapitan kasama ang 8 kalalakihan. Sa 8 na yon, 3 lamang ang may dugong aswang. At ayon kay Lolo Toting ay hindi naman ganun kalakas ang mga nilalang na kasama ng Kapitan. Yung totoong malakas na mga aswang ay hindi nagpapahalata na malakas sila. Isang halimbawa na doon ang matandang si Aling Bida. Doon ko napagtanto na tama ang pag-aakala ko kay Lola Bida na hindi siya basta-bastang aswang nun. Mababatid sa matanda na siya ang nangunguna sa kanilang angkan. Nang hapon na yon ay kaagad akong dinala ni Lolo Toting sa aking silid kung saan kami natutulog. At sa halip ng mga orasyon ang una niyang itinuro sa akin nun, ay mas inuna na muna niyang ituro ang mga halamang gamot. Kailangan mo malaman kung ano ang mga kombinasyon ng mga halamang gamot, Tulindoy. Batid kong higit sa lahat ng kaalaman nito ang mas unang kailangang gamitin. Pagpapaliwanag pa sa akin ni Lolo Toting. Dahil sa sinabi niya kung kaya't sinikap ko na matutunan ng mga kombinasyon ng mga herbal na gamot. Siguro, nasa dugo at katauhan ko talagang pagiging isang babaylan. Mabilis kong natutunan ng lahat ng yon. Nag-aagaw ng dilim at liwanag nang bumaba kami ni Lolo Toting sa bahay para gumawa ng apog gamit ang mga bayan ng suso na kung tawagin ay bagungon. Tinanong ko si Lolo Toting kung para saan ang apog na yon. Ihahalo mo ito sa mga kombinasyon ng medisina na herbal na siyang mabisang panggamot sa sugat. Pagpapaliwanag sa akin ni Lolo. Tumango naman ako habang mabusising inaaral ang paggawa ng apog. Nang matapos na kami sa paggawa ng apog, kaagad na kaming pumasok sa bahay para naman maihalo ko na ito sa medisina na herbal na dinikdik ko para maging pino. Pinaghalo ko ito gamit ang isang langis na gawa mula sa abdo ng ahas na dinala pa ni Lolo Toting noong pumunta siya sa amin. Pero ang ipinagtataka ko nun, bakit napakaraming gamot ang ginawa namin ni Lolo? Tinanong ko siya kung para saan yon. Sinagot niya lamang ako ng kailangan namin ito. Kahit naguguluhan ako sa nangyari ay hinayaan ko na lamang siya.
hanggang sa tinawag na kami ni Mama para maghapunan. Habang kumakain, ay may narinig kaming malalakas na pagkatok sa kusina. At nang tiningnan namin ito ni Lolo Toting, ito yung dalaga na sinagip naman ng nakaraang gabi ang aming nakita noon. Kaagad naming pinapasok sa bahay si Kirara. Ayon sa kanya, pinapunta daw siya ng kanyang lola Bida sa bahay. Tumango naman si Lolo at sinabi na ligtas si Kirara sa bahay dahil sa babalutin niya ng sabulag ang aming bahay noon. "Tulindoy, bilisan mo dyan at kailangan na nating lumabas ng bahay." Bago kami tuluyang makalabas, ay sinabihan ni Lolo si Papa na huwag niyang ikandado ang pintuan sa kusina dahil doon kami dadaan papasok ng bahay mamaya. Pagkatapos makapagbilin kay Papa, kagad na kaming lumabas ng bahay ni Lolo Toting noon. Pagdating sa labas ng bahay ay dali-dali naman siyang nag-usal ng sabulag. Proteksyon sa mga nilalang na kasama ng kapitan at maging sa mga normal na tao na nakikisali sa gulo. Sa mga nangyayari sa aming lugar ng gabing yon, nakumbinsi ako na ang anak ng kapitan at ang pinsan nitong kagawad kasama ng kanilang barkada ang may kagagawan ng mga krimen na nangyayari sa aming lugar. Habang nagmamasid sa paligid ay nakakarinig kami ng mga putukan sa kabilang bahagi ng burol. Ilang sandali pa ay ang malakas at nakakakilabot na tunog ng nananagoy na siyang nagpatayo sa aking buhok sa batok. Pilit kong nilabanan ng takot hanggang sa nasa kalahating oras ang nakalipas. Biglang tumahimik ang paligid noon. Pero nagulat naman ako nang makarinig kami ng mga paghiyaw ng magkahalong boses ng tao at mga nilalang. Nasa 5 minuto din ang itinagal na mga paghiyaw nang unti-unti na lamang itong nawala. Saglit pa kaming nanatili ni Lolo Toting sa labas at nang tila ba wala namang nangyari ay nagpasya na kaming pumasok sa loob ng bahay. Pero habang naglalakad kami papunta sa likod ng bahagi ng bahay noon, nakita namin na may gumagapang na animoy, mga hayop na papunta sa bahay namin. Tatakbo na sana ako pero hinawakan ako ni Lolo Toting. Kasunod nito ay ang pagkarinig ko ng pagtawag ng isa sa mga nilalang sa pangalan ni Lolo. Doon ko napagtanto na si Aling Bida pala ang napakaitim na nilalang na yon. At marahil ang 3 lalaki na kasama niya ring sugatan ay ang 3 niyang pamangkin. Dali-dali akong sinabihan ni Lolo Toting na kunin sa loob ng bahay ang herbal na gamot na ginawa namin kanina. Hindi naman ako nagtanong pa. Dali-dali akong pumasok. Dumiretso sa altar kung saan ko pinatong ang malaking garpon na nilagyan ko ng mga gamot na nagawa namin. Mabilis akong bumalik sa labas at tinabot kay Lolo ang gamot. Dito ay sinabihan niya akong tulungan ko siya sa paglalagay ng gamot sa mga sugat ng 4 na nilalang. Natatakot ang itsura nila na magkahalong anyo ng tao at anyo ng hayop noon. Pero ganun pa man, ay may inilagay si Lolo Toting sa kanilang mga bunganga na hindi ko naman nakita kung ano. Madilim ang paligid dahil sa wala kaming ilaw at ang bawat pagkilos namin ay nakabase lamang sa sinag ng buwan. Hindi naman ganun karami at ganun kalalim ang sugat ng mga nilalang. At ito na rin siguro ang dahilan kung bakit nagawa nilang kontrolin ng kanilang sarili para hindi maging agresibo. Pagkatapos namin silang malagyan ng gamot, inalalayan namin ang mga ito. Pinapasok namin sa may kusina. Maya-maya ay lumabas si Papa. Tumulong na rin ito sa amin ni Lolo na may pasok ang mga sugatan sa bahay. Abot-abot ang pasasalamat ni Aling Bida at ng 3 kalalakihan noon. Sinabi nila na wala nang salot na nakatira sa lugar, kung kaya't napanatag na kami. Sisiguruhin umano nilang hindi na maulit ang pang-aabuso ng mga nakaupo sa pwesto. Ang nangyari sa kapitan at ng kanyang mga kasamahan, nagsisilbing leksyon na sa kung sino man ang uupo sa pwesto para mamahala sa aming barangay noon. Maging kami ay nagpasalamat sa pamilya na ito na siyang sumagip sa aming lugar.
lalo na sa mga kabataan na madalas naging biktima ng mga taong hayok sa laman. Dahil sa pagod ay hindi ko na namalayan na nakatulog na lamang ako sa upuan na gawa sa kawayan namin sa sala. Pagkagising ko kinabukasan, wala na mag-anak. Pati na rin si Kirara. Ayon kay Mama, magkakasamang umalis sa mag-anak kanina habang madilim pa. At dahil sa pagod ako ay hindi na sila nag-abalang gisingin pa ako noon. Pagod man ay pinili ko pa rin mag-aral ng araw na yon. At ang nakapagtataka pa, tila ba wala nang nakakaalala sa kapitan at sa iba pang mga namatay ng gabing ito. Pero ang mga tao, may kakaiba ng aura na para bang nawala sila ng mabigat na pasanin. Weirdo pero salamat pa rin sa mga gumawa ng paraan para mapalaya ang aming lugar sa mga abusadong nilalang. Simula noon ay naging malapit na ang pamilya namin sa pamilya nila Kirara. Lalo na at nalaman namin na sila ang mga aswang na hindi kumakain ng tao. Puro hayop lamang ang kinakain ng mga ito. At ang totoong mga nananalanta sa mga buntis ay walang iba kundi ang mga tauhan ni Kapitan na nagmula pa sa kabilang bayan. Yung mga aswang. Nagkaroon ng bagong kapitan sa lugar. Hindi man ito magaling pero masasabi kong mainam na rin ang namumuno na ito kumpara sa nagdaang kapitan na wala nang ibang ginawa kundi magasik ng kasamaan. Nagpatuloy ako sa pag-aaral ng pagiging babaylan habang nag-aaral din ako sa eskwelahan. Pero yun nga Sir Seth, kung ano man ang natutunan ko na yon, ipapanatili kong sekreto. Hindi ko na pwedeng ibabahagi pa yung mga bagay na nagawa ko bilang isang manggagamot.